Pwede talagang mawalan ito ng kabuluhan, pero hindi depende sa mga salita ng Santa Rosario. Nawawalan ng kabuluhan dahil sa paraan ng ating pagdarasal. Kung hindi natin ito dinarasal ng may pagmamahal. The goal of praying the rosary is not just to recite, but for us to really fall in love with God. Isa po sa mga pintas ng mga kapatid nating hindi Katoliko, sa ating mga Katoliko ay ang ating pagdarasal ng Santo Rosario. Wala raw kwenta, wala raw kabuluhan ito. Hindi raw pinakikinggan ng Diyos ito. At ang isa sa madalas nilang kino-quote na Bible verse ay ang napakinggan po natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Sabi kasi ni Kristo dito, sa pananalangin, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Sa ibang version, huwag kayong gagamit ng maraming mga salitang walang kabuluhan sapagkat hindi raw ito kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga daw ito pakikinggan ng Diyos. Sabi mismo ni Jesus. Paano ba natin sasagutin ito? Unang-una po, ang inaayawan ni Jesus ay yung pagdarasal na katulad ng dasal ng mga pagano at hentil, yung mga hindi nakakakilala sa Diyos. Yung dasal na mechanical, masabi lang, ma-recite lang, maulit-ulit lang, sapagkat sila'y naniniwala na kahit dasalin lang, ulit-ulitin lang, sila'y pakikinggan ng Diyos na kanilang tinatawagan. Ayaw yun ni Jesus, ayaw yun syempre ng Diyos, who wants that our prayers should come from our hearts. No wonder, sa Ebanghelyo, bago niya ituro yung dasal na tinatawag nating Ama namin, sa pinakaunang salita, in-address or pina-address niya agad sa atin ang Diyos bilang Ama natin, Ama namin. Upang iset agad ang disposisyon, ang puso natin, bago tayo manalangin, na lumalapit sa Diyos, naglalambing sa Diyos, nagmamahal sa Diyos. Inilalapit agad ng panalangin ito ang ating puso sa Diyos. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos na panalangin, hindi mechanical, na basta masabi lang, hindi magical incantation, na kapag sinabi mo, parang formula ibibigay agad ng Panginoon ang hinihiling mo. Hindi ganon, hindi dapat ganon ang maging tingin natin sa panalangin at sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Sapagkat bawat mga salita na inuusal natin sa pagdarasal should come from our heart that truly loves the Lord our God. So dapat galing sa puso, ninanamnam ng puso, nararamdaman ng puso. Sa pagdarasal, ang kamahal-mahalang puso ni Jesus at ang puso natin ang dapat na nag-uusap. Kaugnay nito, hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo gagamit ng salita. Ito ngang itinuro niya nga sa ating panalangin ay kinokompose ng mga salita. Hindi rin naman din ibig sabihin na walang kabuluhan ang mga salita. Katulad halimbawa ng dinarasal natin sa Santo Rosario. Hindi po pwedeng walang kabuluhan ito. Bakit? Bible-based to eh. Galing sa Bible, Santa Maria, na ng Diyos ipanalangin mo kami makasalangin at kung kami mamatay, amen. Hindi man eksakto, mauugat natin yan sa Bible. Pero may mga eksakto. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka. Nasa Biblia. Kaya hindi po pwedeng walang kabuluhan. May sense ito, may kapangyarihan ito. May grasyang hatid ito. Sapagkat salita ng Diyos ito, diwa ng Diyos ito, kalooban ng Diyos ito. May kabuluhan. Hindi pwedeng wala. Nawawalan lang ng kabuluhan, in particular, sa paraan ng ating pagdarasal. So in particular hindi in general. Pwede talagang mawalan ito ng kabuluhan, pero hindi depende sa mga salita ng Santa Rosario. Kundi depende kung paano natin binibigkas, dinadasal ang mga ito. Nawawalan ng kabuluhan dahil sa paraan ng ating pagdarasal. Kung hindi natin ito dinarasal ng may pagmamahal. So ano po ba ang basic tip para madasal natin ito ng may pagmamahal? Basic tip, intindihin natin, pagnilayan natin, sampalatayanan natin. Baka hanggang ngayon, ang tagal-tagal na nating nagdarasal ng Santo Rosario, hindi pa rin natin naintindihan, talagang napagninilayan at talagang sinasampalatayanan ang mga salitang ating binibitawan. Halimbawa,
Pag sinabing, Unang misteryo ng tuwa, ang pagbabalita ng anghel kay Maria. pag sinabi ba yun, nagpa-flash agad sa atin yung eksena sa mabuting balita, yung pagbabalita ng anghel kay Maria, naisip ba natin, pinagninilayan ba natin, sinasampalatayan na ba agad natin ang sinasabi nitong mensahe sa atin? Kung papaanong pinahalagahan ng Diyos ang tao sa pagpili kay Maria upang maging ina ng magkakatawang taong Diyos na si Kristo. Kung papaanong nagpakumbaba si Maria sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gayong may nauna na siyang plano. Kung papaanong para sa kaligtasan ng tao ang Diyos ang unang-unang kumikilos, gumagawa ng paraan, kailangan lang natin na makipagtulungan. Naisip ba natin yan? Pinagninilayan po ba natin? Sinasampalatayanan po ba natin yan habang tayo'y nagdarasal? Katulad ng yung misteryo ng paghampas kay Jesus habang natali sa haliging bato. Naisip ba natin yung eksena na yung pinanghampas sa kanya ay mayroong mga nakakabit na malalaking buto o bakal na kapag hinampas sa kanya, paghatak ay may kasama ng balat niya, na po pwedeng na-expose ang ilan sa mga buto niya, dun pa lang. Sabi nga ng iba, minsan sa scourging, lumalabas pati internal organs. Naisip ba natin yon? Pinagninilayan ba natin yon? Naisip ba natin ang mensahe nun? Sinasampalatayanan ba natin habang dinarasal natin yung mga beads na nakapaloob sa misteryong yon? Naisip ba natin na yun ang isa sa nakapagpahirap din kay Jesus? Yung sugat nga lang natin na maliit lang, ayaw na natin ginagalaw Inaalagaan na natin. Na kapag ginalaw natin, ang sakit. Yun pa bang bulatlat ang katawan? Magpapasan pa ng krus? But He bore all that, all this, because of His love for us. Naisip ba natin yun? Pinagninilayan na ba natin? Sinasampalatayanan ba natin yun? You see, there should be contemplation. Sabi ni Pope Paul VI, kapag hindi natin iniintindi, kapag hindi natin pinagninilayan at sinasampalatayanan, if there is no contemplation, praying the rosary is like a body without a soul. Para itong katawan na walang kaluluwa. Ibig sabihin, walang buhay, walang kwenta, walang kabuluhan. Mabuti pang, wag na tayong magdasal ng Santo Rosario pagkanya. Kasi imbis na makabuti, makasasama lang sa atin yan. Papaanong makasasama? Una, winawala natin ng kahulugan yung mga salita na ating binibigkas. Salita ng Diyos yan. Sinasabi natin ng gano'n na lang. Sinasabi natin ng hindi natin iniintindi. Sinasabi natin ng hindi natin sinasampalatayanan. Ikalawa po, pwede nating isipin, nakapagdasal ako ng rosaryo, okay na yun. Okay na yun. Utang na loob pa ng Panginoon sa iyo yun. So ang dating ba ay, ang ginawa mo isang obligasyon. The goal of praying the rosary is not just to recite, but for us to really fall in love with God. At mangyayari yon kung ang mga salita na ating inuusal ay iniintindi natin, pinagninilayan natin, sinasampalatayan natin. Yes, pwedeng naisip ko yung naisip nyo, ang dami nun. Ang suggestion ko nga kung magdarasal ka ng Santo Rosario mamaya, isang misteryo lang ang pagnilayan mo. Isang misteryo lang. Sa buong 15, 16, 17 minutes na yun, isang misteryo lang. Susunod, isang misteryo uli. Isa lang. Hanggang sa naiintindihan mo na kahit papaano lang. Madali na kasing pagnilayan pag ganyan. Basta sinabi yung misteryo, basta sinabi yung salita, magpa-flash na agad sa'yo, mararamdaman mo na, makakakonect ka na agad. At sa dinami-dami ng mensahe na po pwede nating mapagnilayan, alam po ninyo, our praying the Holy Rosary will really lead us closer to God. Kaya isipin po natin, lalo na kung matagal na tayong nagdarasal ng Santo Rosario, pinagninilayan ba natin, naintindihan ba natin kahit paano lang, at sinasampalatayanan ba natin? Sapagkat kung hindi, kulang na kulang. Parang walang kaluluwang katawan. Pero kapag nandun ang puso natin dahil iniintindi natin, pinagninilayan natin, sinasampalatayanan natin, yun ang panalangin kinalulugdan ng Diyos. At yun yung panalangin hahanap-hanapin natin. Kasi hindi na natin gagawin out of obligation, out of love na. Dahil minamahal natin ang Diyos. Kaya't kapag tayo nagdarasal ng Santo Rosario, nangungusap ang puso natin at ang puso ng Diyos.
Baka naman isipin namang hindi nagdarasal noon pa. Unabis ng Santo Rosario ay buti na lang ako, hindi ako pwedeng magkamaling ganyan. Hindi naman ako nagdarasal eh. Mas marami po ang nawawala sa atin. Sapagat sabi ko nga, ang mga salita sa Santo Rosario, ang mga salita sa misa, kung pagninilayan lang natin at sasampalatayanan lang natin, mas malalapit tayo sa Diyos. Mas mamahalin natin ang Diyos. Kapag naintindihan natin, pinagninilayan natin, sinasampalatayan natin ang lahat ng ginawa para sa atin ng Diyos. Makabuluhan ang mga salita sa ating mga dasal. Nawawala lang talaga ng kabuluhan, in particular, sa paraan ng ating pagdarasal. Huwag nating sayangin ang napakagandang regalo sa atin ng Diyos na tayo makatawag sa Kanya bilang mga anak niya at siya bilang ating Ama. Amen.